2 months later. Pagkapasok ko pa lang ng bahay ay parang may kakaiba na. Kadarating ko lang ngayon galing sa hospital. Bakit parang tahimik yata si Mom ngayon? Usually, maririnig ko siyang tumatawa habang nakikipag-usap sa telepono. O kaya naman ay hindi magkandatuto ang mga kasambahay namin dahil sa mga inuutos niya. Napangiti ako nang makita si Mom na nakaupo sa sofa. Pero nawala agad ang ngiti ko nang makita siya. In usual circumstances, her posture is always perfect. Her hair is always well groomed and her every move is always graceful. Palagi din siyang may hawak na mamahaling tea cup na parang reyna sa kanyang sariling palasyo. Pero ngayon, nakasandal siya sa armrest ng sofa at may hawak na tubig sa halip na kape or wine. Kita ko rin ang guhit sa kanyang noo at halatang nag-aalala. Nilapitan ko siya at hinalikan sa pisngi. "Hi Mom." "What's wrong?" Nag-aalala kong tanong at umupo sa kanyang harapan. Tumuwid dito ng upo at tiningnan niya ako nang may pag-aalala. "It's your dad, he's been in his office for hours, hey Joe." Hindi siya nagpapahinga o kumakain. When I tried to talk to him. Oh and my God, sinigawan lang niya ako, anya at muling isinandal ang likod sa upuan. Pagkatapos ay binanat ang balat sa gilid ng kanyang mukha na parang inaayos, at takot na takot magka-wrinkles. "Ha ay," narinig ko pang sabi niya. Hindi ko alam kung ini-exag lang ba niya. Minsan kasi ay overacting lang talaga si Mom. Tumayo ako at nagpaalam muna sa kanya para puntahan si Dad sa office niya. Sa labas pa lang ng pintuan ay naririnig ko na ang malakas boses ni Dad. Alamin niyo kung bakit bigla na lang pinupull out ni Drake Rufino ang shares nila. Hindi na ako kumatok, dahan-dahan ko na lang binuksan ang pintuan. Nakita naman agad ako ni Dad, pinapunan lang niya ako ng tingin at nagpatuloy sa pakikipag-usap sa telepono. "We cannot afford to lose that amount. Mapipilayan tayo." Mukhang napakalaki na ang problema niya. Hindi ko pa nakita si Dad na ganitong mag-aalala. At base sa pagkakaintindi ko, mukhang si Drake Rufino ang pinoproblema ni Dad. Ang kumpanyang pag-ari ng pamilya ng mga Rufino ang isa sa may pinakamalaking shares sa kumpanya ni Dad na Omnitech Corporation. "Sorry, I heard you shouting kaya pumasok na ako," panimula ko nang matapos na si Dad makipag-usap sa telepono. Tumingin lang siya sa akin at hindi sumagot. Naglakad dito sa bar cart at nagsali ng whiskey sa kanyang baso. Pagkatapos ng isang lagok ay saka siya bumuntong hininga. "Rufino Holding Company is pulling out their shares," anito. Ramdam na ramdam ko sa tono ng kanyang pagsasalita ang bigat. Halatang halata din sa kanyang mukha ang matinding stress. No explanation, no warning. They just randomly decided out of nowhere, anito at pagkatapos ay isang malalim na buntong hininga na naman ang ginawa. "Nakausap niyo ba si Drake?" Tanong ko sa kanya pagkatapos kong maupo sa recliner. "Sa tingin mo ba hindi ko muna ginawa yun?" Muli ay dumilim ang mukha ni Dad habang nakatitig sa baso ng alak. Drake Rufino doesn't joke around. Hindi niya ginagawa ito ng walang matinding dahilan, but they won't give us answers, wika pa ni Dad. Nauunawaan ko kung bakit ganun na lang siya mag-aalala. Napakalaki ng shares ng mga Rufino sa kumpanya ni Dad. At kung ganito, nabigla silang magpupull out. Shit! Malaking problema talaga. Para na ring nag-suicide ang company ni Dad. May idea ba kayo kung bakit, Dad? How I wish I knew, anito at malakas na lumagutok ang table nang ibinaba ang basong hawak niya. Ramdam ko ang gigil sa kanyang boses. Napatayo ako dahil sa pag-aalala sa kanyang kalusugan. Dad, relax. Kailangang maayos agad ito bago makarating sa media. Malaki ang magiging damage nito sa company. I won't allow that to happen, ani Dad habang hawak ang sentido. 2 decades. Ganun katagal na ang partnership natin sa kanila. That star Drake, just because they are a bigger company, they think they can just dispose us anytime as they please. It's not normal, sa tagal ko na sa industriya, I can tell na may personal reason kung bakit niya ito ginagawa, dugtong pa ni Dad. Saglit akong natigilan sa huling sinabing yun ni Dad. Personal reason? Family or maybe? Don't tell me. No. That can't be. It's been 2 months simula nung mangyari ang incident sa cottage during our last reunion. Isang beses lang akong kinausap ni Andrew after nun and that was 2 weeks ago. Kinumusta ko ang sister-in-law niya, nun lang niya ako kinausap at sinabing hindi nagbunga ang namagitan sa amin.
Simula noon, hindi na ako muling kinausap pa ni Andrew dahil galit na galit pa rin siya sa akin hanggang ngayon. But that was Andrew. Paano kung nalaman yun ni Drake at ito ang dahilan kung bakit bigla nitong pinull out ang shares nila? Parang imposible naman yun pero kailangan kong makasiguro. Hindi pwedeng ako ang maging dahilan kung bakit mapipilayan ang kumpanyang ilang dekada ng pinatatakbo ng pamilya namin. You picked the wrong woman to mess with. So, prepare to pay for the price. Matalimang tingin na ibinigay sa akin ni Drake na parang hindi niya ako palalabasin ng buhay. Pinuntahan ko agad siya dito sa opisina niya ngayong umaga kahit may trabaho pa sana ako sa hospital. Kahit walang appointment ay mabilis nila akong pinapasok, mukhang inaasahan na nga ako dito. Kagabi lang kami nag-usap ni Dad at napagpasyahan kong kausapin si Drake dahil pakiramdam ko ay ako ang dahilan ng pinoproblema ni Dad sa kumpanya niya. At hindi na ako nagkamali. Dahil na yun sa nangyari sa cottage 2 months ago. Pero bakit ngayon lang? Napag-usapan na namin ito, may kasunduan kami at tapos na yun. Huwag mo sanang idamay ang kumpanya ni Dad dahil labas siya dito. Sarkastikong natawa si Drake. If I had known earlier, I would have done it sooner, maring sabi nito. Napabuntong hinina ako. Kita ko kung gaano kaseryoso si Drake. Kilala kung gaano kalamig na si Drake at sa itsura niya ngayon ay mukhang mahihirapan akong kumbinsihin na iurong ang naging desisyon nito. Please, not Lee family's business, pakiusap ko. Not Lee family either, maring ani Drake. You can leave now, sabi pa nito. Hindi pwedeng hindi ko ito maayos bago ako umalis. Sigurado ako na oras na lumabas ako ng opisinang ito, ay hinding-hindi na ako mabibigyan pa ng pagkakataon na maayos ang gusot na pinasok ko. Pananagutan ko siya, seryosong sabi ko. Tiningnan ako ni Drake ng malalim. Saglit itong parang nag-isip. And how are you going to do that? Pakakasalan ko siya. Sandaling natahimik si Drake. Maya-maya pa ay bigla na lang itong tumawa ng nakakaloko. Sa tingin mo gugustuhin kong makita na matali sa lalaking kagaya mo yung bata. Ikaw lang ang makikinabang dyan sa niisip mo, umiling na sabi nito. Sa sinabi ni Drake, pakiramdam ko ay dead end na. Mukhang bigo akong lalabas ng opisina niya. Matinding pag-aalala ang naramdaman ko para kay Dad. Bagsak ang balikat kong napabuntong hininga. Papunta ka pa lang, pabalik na ako, ani Drake at muling ibinalik ang ting sa hawak nitong papel. Nangyari na, hindi ko na maibabalik ang nangyari at tanging kasal lang naman ang naiisip kong paraan para patunayan na kaya kong panindigan ang nagawa ko. Pero mukhang hindi naman yun ang gusto nilang mangyari. Ni hindi ko nga naramdamang naghahabol sila sa akin. So, wala palang kwenta ang pagpunta ko rito. Pero hindi ako alis dito nang hindi naayos ang gusot na pinasok ko. I'll do whatever it takes to save my dad's company. Go ahead, tell me. What do I have to do to keep you from selling your shares? Seryoso kong tanong kay Drake. Tiningnan niya ako at siguradong nakita niya ang kaseryosohan sa mukha ko dahil yun naman talaga ang nararamdaman ko. Maya-maya pa ay narinig ko ang malalim nitong pagbuntong hininga. Pagkatapos ng ginawa mo sa hipag ko, may lakas ka pa talaga ng loob magpakita dito mismo sa kumpaya ko. Alam mo bang dahil dyan sa pagmumukha mo, baka mas matinding damage pa ang gawin ko sa kumpanya ng ama mo, mariing anito at labas sa ilong na tumawa habang umiiling-iling. Nagpigil ako ng sarili dahil sa mga oras na ito, ako ang nakikiusap sa kanya. Hindi ko hahayaang madala ako ng emosyon para lalo pang magkaloko, loko ang gusot na pinasok ko. Kailangan ko talagang magpakumbaba para kay Dad kahit anong pang-insulto pa ang bitawan nitong si Drake ngayon. Kasalanan ko naman ang lahat. Nauunawaan ko kung bakit niya ito ginagawa. I never planned to negotiate with a jerk like you, but I'll make an exception this time. Medyo naboboard na kasi ako sa trabaho ko ngayon. Parang gusto kong manood ng magandang palabas, biglang nagbago ang tono ng pananalita nito. Napatuwid ako ng upo dahil parang biglang nag-iba na ang ihip ng hangin. I won't pull out no share from your father's company on one condition. Pagbibiti ni Drake sa sasabihin. Kita ko ang pag-angat ng isang sulok ng labi nito. Bigla ay para akong kinabahan sa susunod na maririnig. You must date her for 2 months, anito. Nagulat ako sa sinabi niya and at the same time ay nagtataka. Kunot-no akong napatingin kay Drake upang tingnan kung seryoso siya. Ayaw mong pakasalan ko siya, pero gusto mong i-date ko siya, paniniguro ko kung tama ba ang narinig ko.
Pinag-aralan ko ang mukha niya pero wala naman akong mabasang emosyon dahil siya pa rin si Drake, ang kilalang malamig na si Yi. Marriage is a lifetime commitment. I'm not in the position to decide for her. Especially a marriage that would trap her with a jerk like you, marrying Anito. Hindi na lang ako nagsalita. Naghintay muna ako sa sasabihin pa niya. Baka kasi may mga condition pa siya. Imposibleng ganun lang kadali ang gusto niyang mangyari. Date her for 2 months at ipakilala mo siyang girlfriend sa pamilya mo kahit isang beses lang. Yun lang ang kondisyon ko. Pagkatapos nun, ikaw na ang bahala kung gusto mong ituloy o hindi, Anito. Yun lang. Lihim akong natawa. Magtatanong pa sana ako pero nagsalita ulit ito. I know you really well, Grayson Tuazon, alam kong marami kang kalokohan. Pero si Gigi na ang bahala sa'yo, ani Drake at nakakaloko pang umisi. Yun bang parang may kung ano itong nalalaman na hindi ko alam? 2 months dating over lifetime marriage. Parang gusto kong matawa. Date lang pala ang gusto niya, napakadali nun kumpara sa kasal na una kong inaalok sa kanila. Don't laugh just yet if you think this is going to be easy, ani Drake. I can feel a hint of warning in his tone. Kaya muli akong napatingin sa kanya. What do you mean? Takang tanong ko. Tumingin muna ito sa kanyang relo at saka binitawan ang hawak nitong papel. Tumayo ito at naglakad palapit sa akin. Just wait, you'll find out soon. Believe me, she's going to show you, very clearly, nailing na anito at tinapik ang balikat ko bago ako nilagpasan. Huminto muna ito nang marating na nito ang pintuan. Pagkatapos ay tumingin ulit siya sa akin. Good luck, Anya, pero hindi nakawala sa paningin ko ang patagong ngisi nito. And you're welcome, hirit pa nito at tumalikod. Emma Reyes, alis na ang bisita ko, narinig ko pang sabi ni Drake sa kanyang sekretarya na nakaupo sa labas ng kanyang opisina at saka ito tuluyang umalis at nagtungo kung saan. Kilala sa circle ng mga negosyante sa Pilipinas kung gaano kinakatakutan sina Dad at Drake Rufino na parehong CEO ng kani-kanilang mga kumpanya. No one dares to mess with them dahil sa laki ng kapangyarihang sakop nila. Iba talaga kapag pera na ang gumagalaw at yun ang meron silang dalawa. Pero yung akala kong nalusutan ko na ang matinding sakit ng ulo dahil nakumbinsi ko ang malamig pa sa yelo na si Drake Rufino, mukhang nagkamali pala ako. Nga't nag-aalala ako para sa kumpanya ni Dad, hindi naman ako natakot ni minsan sa presensya ng SELE ng Rufino Company. Hindi naman ako yung tipo ng tong madaling matakot o kabahan. Mukhang ngayon pa lang. Heto ako ngayon nakatayo sa labas ng aking kotse at matyagang nag-aabang, kahit pa nga kanina pa akong pinagtitinginan, lalo na ng mga kababaihan. Mabilis kong inayos ang aking tindig nang matanaw ko na ang kanina ko pang hinihintay, si Gigi. Nasa labas ako ngayon ng kanilang school at matyaga akong nag-aabang. Mabilis kong sinulyapan ang reflection ko sa bintana ng aking sasakyan upang tiyaking gwapo at maayos pa rin ang itsura ko, saka ko marahang sinuklay ang sariling buhok gamit ang aking mga daliri. Hindi ko maintindihan sa aking sarili kung bakit ako kinakabahan na parang may mga dagang naghahabulan sa loob ng dibdib ko nang matanaw ko na siya. Naka-school uniform ito. Malayo pa lang ay kita ko na ang maaliwalas nitong mukha habang nakikipag-usap sa mga kasabay nitong naglalakad. Kahit nakangiti siya ay hindi ko maiwasang kabahan nang bigla na lang dumako ang kanyang tingin sa akin. Lalo na nung unti-unting nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. Hawak ang malaking kumpol ng mga bulaklak ay humugot ako ng isang napakalalim na hininga at saka inihanda ang aking sarili. Dahil sa tingin pa lang na ibinato niya sa akin, mukhang tama nga si Drake, it's not going to be easy. Ano ga sa tingin mo ang problema dyan sa robot mo? Tanong sa akin ni Santi habang iniikot ko ang ulo ng aking robot. Nagkibit. Balikat ako. Kagaya din siguro nung project natin sa Singapore. Sabi ng judge. Nasa materials daw, tugon ko habang hindi maalis-alis ang tingin ko. Sa aking robot at iniikot pa ang braso nito. Kulang kasi tayo sa budget eh. Sayang, tayo sana ang panalo no, si. Nika naman ang nagsalita na may himig panghihinayang. Okay lang yung guys, second runner-up is bad at all, ani Jeff na. Palaging positive kung magsalita. Naglalakad na kami sa palabas ng school. Tapos na ang klase namin. For today kaya pauwi na kami ngayon. Kaming apat ang lagi na lang. Magkakasama. Nagsimula ang closeness namin simula ng maging
Group kami sa Technology and Livelihood Education, Keith. Ako talaga yung mahilig sa mga robot at machines kahit noon pa. Pero habang nagtatagal ay nakakagiliwan na rin ito ng mga kagrupo ko. OSY gosh, G. Andito yung gwapo sa debut mo, kinikilig na sabi ni Santi habang kinakalog pa ang braso ko. Bigla akong kinabahan dahil sa sinabi niya. Lisa lang naman ang alam kung nakatawag ng atensyon niya nung birthday ko. Mabilis kong inalis ang aking atensyon sa robot at hinanap ang tinutukoy ni Santi. Na mukhang alam ko na kung sino. Mabilis ko namang nakita ang hinahanap ko. Paanong hindi ko agad siya makikita, pinagtitinginan na siya ng mga estudyante dito sa labas ng school. Pormadong-pormado at talo. Pa ang insik na aakyat ng ligaw sa tanghaling tapat. May hawak pa itong malaking baukwet ng bulaklak habang panay ang hagod sa kanyang buhok. Para siyang nga, hindi lang halata dahil gwapo siya. Huwag niyang sabihing may babae rin siya dito sa school namin. Sino? Kaya sa mga teachers ko ang nilalandi ngayon ito. Siya yan diba? Tanong ni Santi. Siya nga, pero wag mo nang pansinin. Tara, dun tayo, sabi ko at inaya ko silang lumiko ng daan para hindi namin siya makasalubong. Dahil ayoko ko na siyang makita pa. Siya lang naman ang kumuha ng virginity ko 2 months ago, tapos makikita ko siya ulit, ang awkward lang sa pakiramdam kahit pa nga. Wala akong maalala, puwera na lang dun sa sakit na ininda ko ng ilang araw. Sumunod naman sa akin ang mga kasama ko nang lumiko ako. Nakakailang hakbang pa lang kami nang marinig ko ang malakas na boses na tumatawag sa pangalan ko. Gigi, boses ni Gray. Kunwari ay wala akong narinig at tuloy-tuloy lang kami sa paglalakad. Gi, tinatawag kayata ni Pogi, ani ni Ka. Tumigil sila sa paglalakad kaya wala na akong nagawa kundi ang huminto na rin. Nang lumningon ako, kita ko si Gray na nabilis ang mga hakbang. Papalapit sa amin habang ang mga mata ay diretso sa akin. Mukhang ako ang sadya niya dito. Bakit kaya? Alam naman niyang hindi ako nabuntis. Hay Gigi, pwede ba tayong mag-usap? Anito nang makalapit sa amin. Ang ganda ng kanyang pagkakangiti. Ano kayang drama nito? Si Gigi, mauna na kami, pilya ang ngiti ni Santi nang lumingon ito sa akin. Okay, tugon ko kahit ayaw ko pa sana silang umalis. Humarang si Jeff sa pagitan namin ni Gray at tumingin sa akin. Ayos ka lang mag-isa dito, tanong nito habang hindi inaalis ang pagkakatingin sa mukha ko. Lihim akong napangiti nang makita ang concern sa mga mata ni Jeff. Kinilig tuloy ako ng slide. Sero sige mauna na kayo. Kakausapin ko lang siya, tugon ko at kimi. Akong ngumiti sa kanya. Nakatingala ako sa kanya dahil may katangkaran si Jeff. Bahagya. Itong tumango pagkatapos ay sinulyapan muna si Gray bago umalis. At sumabay na kina Nika at Santi. Nang kaming dalawa na lang ni Gray ay hinarap ko siya. Hindi ko ipinahalatang naiilang ako. Anong kailangan no? Kunyari ay baliwalang tanong ko. Kukumustahin ka sana, tugon nito. Hindi ba sinabi ni Kuya Andrew sa'yo na wala namang nabuo, saad? Ko. Hindi naman yun ang sinadya ko. Pwede ba tayong mag-usap sa ibang lugar, yaya nito sa akin. Halata sa kanyang mukha na may importante itong sabihin. Hindi ako sumagot, sa halip ay naglakad na lang ako. Sumabay naman siya sa akin. Pagkway inabot sa akin ang bulaklak. Kanina ko pa napansin ang bulaklak na hawak niya at hindi na ako. Nagulat nang ibigay niya yun sa akin. Ang ipinagtataka ko lang ay kung bakit may pabulaklak pa siya. Magkano ang bili mo dito? Tanong ko. Ha? Takang tanong ni Gray. Sabi ko magkanong bili mo dito, ulit ko pa. Mahinang natawa si Gray pero sinagot pa rin ang tanong ko. 4,900 at 99 pesos. Nanlaki ang mga mata ko sa narinig. Limahin na to. Grabe, matutuyo lang naman ang mga ito. Pambili ko na yun ng materials para sa robot ko. Babalik ka pa ba? Ha? Takang tanong na naman niya. Ang sabi ko kung babalik pa ulit sa susunod. That was the plan, Annie Gray.
Napangiti ako sa sinabi niya. Pwede next time cash na lang. Narinig ko na nanan siyang natawa. Pinagbuksan niya ako ng pintuan nang makalapit kami sa sasakyan. Nya. Mabilis akong pumasok sa loob at isinuot agad ang seatbelt. Nagyaya muna siyang kumain sa restaurant na hindi ko naman tinanggihan. Malakas na sambit ko. Bakit naman ako makikipagdat sa'yo, wala namang nabuo. Gulat na tanong ko nang sabihin niyang gusto niya ako maging girlfriend. Dahil may nangyari sa atin. Pananagutan ko ang virginity mo. Pinamulahan ako sa narinig. Ayoko talaga na pinag-uusapan yung nangyari, lalo na at ilang araw din na sumakit yun pempem ko. Hindi. Ako komportable lalo na ngayon at kaharap ko siya. Pero hindi ko yun ipinahalata sa kanya. Ayos lang yun, di naman kita naramdaman, sabi ko. Narinig ko siyang biglang nag-ubo sa kauminom ng tubig. Nang makabawi ay masama niya akong tiningnan saka ito nagsalita. Talaga lang ha? Panay nga ang sigaw mo nung gabing yun, sabi mo. Panga, ang laki naman ng wala akong maalala. Okay. Ano ba talaga ang sadya mo, mabilis? Kung putol sa sasabihin pa sana niya. Bigla itong tumahimik at saka sumeryoso. I said I want to date you, Anito. Nang tingnan ko siya ay mukha naman talaga siyang seryoso. Pero, bakit? Huwag na tayong maglokohan. Sabihin mo na sa akin yung totoo, bakit? Mo ako gustong maging girlfriend. Tinatakot ka ba ni Kuya? Andrew, seryoso kong tanong. Saglit siyang tumahimik pagkway tumikhim bago muling nagsalita. It's Drake. Ipupull out niya ang shares sa kumpanya ng dad ko. Hindi ko pananagutan yung nangyari sa atin. Nako, siguradong ikinuwento ni Ate Tintin kay Ate Mucha ang nangyari. Kaya nalaman ni Kuya Drake. Kainis si ate na maya baka sina tatay naman ang sunod na makaalam ng nangyari. Pasensya na. Wala pa akong balak makipag-boyfriend. Lasing lang. Ako nun kaya nangyari yun, tanggi ko. Tatayo na sana ako dahil wala naman patutunguhan ang kwentuhan namin, pero pinigilan niya ako sa kamay. 2 milyon pesos, pumayag ka lang, kianito sa desperadong boses. Saglit akong natigilan at sa kamarahan siyang nilingon. Magkano ka mo? 2 milyon, big girlfriend, malinaw kong narinig na sinabi niya. Napaisip ako bigla, nananatili pa rin akong nakatayo at napatingin sa kanya. Hindi naman siya mukhang nagbibiro kaya siseryosohin ko. Ang sinabi niya, ang laki naman nun, marami na alkong robot na magagawa dun. Kaso, di ko feel makipagjowa sa matanda. Gusto ko yung 2 milyon pero hindi kita type eh. Saka may crush na ko sa school, umiiling na sabi ko at inayos ang aking bag para umalis na at saka tumayo. Hindi naman natin tototohanin. Magpapanggap lang tayong mag-boyfriend, ipapakilala kita one time sa parents ko, yun lang. Pagkatapos malaya ka na after 2 months, pang-umbinsi niya sa akin at pigil pa rin ako sa kamay. Muli na naman akong napaisip. Kiyeke, ang laking halaga nun. Nakakatukso talaga. Ilang taon bago ko pakitain yun. Doblehin mo, walang kagatol-gatol na sabi ko. Baka kapag nilakihan niya ay magbagong bigla ang isip ko. Napabitaw si Gray nang marinig niya ang sinabi ko at malalim siyang tumingin sa akin. Doblehin mo, papayag ako. Ulit ko pa, ngayon ay seryoso na ako. Bakit hindi? Kunyari lang naman. Tapos hanggang 2 months lang. Ilang weeks lang yun. Matiim kong pinakatitigan si Gray at pinag-aralan ang kanyang mukha. Ethan, gwapo naman siya, kaya hindi na rin ako lugi kahit pa medyo may edad na siya. Isa pa, lagi naman siyang nasa Manila kaya minsan lang kami magkikita. Nahinto ako sa pag-iisip ng magsalita si Gray. Okay, 4 milyon, anito. Nanlaki ang mga mata ko dahil sa sinabi nito. Para akong matutumba kaya bigla tuloy akong napaupo. Hindi ako makapaniwala sa narinig at napainom tuloy ako ng wala sa oras. Ano, tayo na ba? Tanong ni Gray. Itinaas ko ang aking kamay para pahintuin siya.
Wait lang. Pinoprocess ko pa, sagot ko habang tuloy pa rin ako sa pag-inom. Nakita ko siyang naiiling na may kasamang pagtawa habang pinapanood ako sa aking pag-inom. Bigla tuloy akong nanghinayang. Sana pala sinabi kong triplehin niya. Baka pumayag din siya. Sayang. Hindi ko naman alam na ganito pala. Talaga ito kaseryoso. Nang makabawi ako ay saka ako muling nagsalita. Ilang milyon ba ang pinupull out ni Kuya Drake at handa kang magbayad ng ganyang kalaking halaga? Curious kong tanong sa kanya. Hindi lang milyon ang pinag-uusapan dito. It's a multi-billion company. So stop asking, baka magulat kapag nalaman mo, anito. O bakit nagdodoktor ka pa sa hospital ni Kuya Andrew? Mayaman ka naman pala, hindi makapaniwalang tanong ko sa kanya. Ano, okay na? Payag ka na? Tayo na, anito sa halip na sagutin ang tanong ko. Sa akin okay na pero kailangan mo munang ligawan sina Itay, dun ka mahihirapan. No problem, baliwalang anito at sinilip ang kanyang telepono. No problem ka dyan, sa isip-isip ko. Good luck na lang sa'yo kapag nakita mo ang tatay ko. Siya namang tunog ng cellphone ko. Nagpaalan muna ako dahil tumatawag si inay, tinatanong kung nasaan ako. Sinabi ko lang na kasama ko ang kaibigan ko at hindi ako magtatagal, uuwi na rin ako. Matapos ng tawag ay bunalik ako sa pwesto namin. Uuwi na ako, hinahanap na ko sa amin, paalam ko. Hindi sumagot si Gray, sa halip ay may ipinatong na papel sa harapan ko. Seki yun, at nang basahin ko ay halos himatain ako. Tumataginting na 4 milyon pesos. Napatakip ako ng aking bibig, kahit seke lang yun, ngayon lang ako nakakita ng 4 milyon sa personal. Ganun pala ang pakiramdam. Nakakapangatal. Natatawa akong inabutan ni Gray ng tubig. Relax lang, baka matuluyan ka dyan, hindi mo mapakinabangan. Yan, biro niya sa akin. Humaba ang liig ko para ilapit ang aking mukha sa kanya dahil may gusto akong ibulong. Hindi kaya ako makidnap nito, paranoid na tanong ko. Nakalimutan ko na tuloy yung awkward na nararamdaman ko sa kanya. Kung hindi mo ititigil yung pag-ikot ng put mo, baka nga makidnap ka. Talo mo pa ang tumama sa loto dyan sa itsura mo. Masisisi niya ba ako? Para naman talaga akong tumama sa loto. Nito, sinong mag-aakalang may magbabayad sa akin para maging girlfriend lang ako? 4 milyon? Itong mukhang to. Hindi ko tuloy mapigilang matawa. Matutuwa ang mga babies ko nito. Salamat Papa Gray, kinikilig na sabi ko, hindi para sa kanya kundi para sa millions na ibabayad niya. Hindi mapigilan ni Gray na matawa dahil sa itinawag ko sa kanya. So, Papa Gray na ang tawag mo sa akin ngayon, hindi naman noong nakataas ang sulok ng labi nito. Kita ko rin ang sumilay ng ngiti sa mga mata niya. Siyempre, ang laki kaya nitong ibinigay mo. Di parang sugar daddy na rin kita. Para siyang nasamid kaya muling napaubo. Pero wala na sa kanya ang atensyon ko dahil masayang masaya ako. Sa mga oras na ito, sa wakas, makakabili na rin akong ng mga gamit para sa mga robot ko. Matutuwa sa'yo ang baby ko, usal ko. Bago pa man makapagtanong si Gray ay dinukot ko na agad sa loob ng bag ang robot ko at ipinakita yon sa kanya. Kunot noon niyang pinapanood ako nang ilabas ko ang aking robot at ipakita yon sa kanya. Itinaas ko ang braso ng robot na kunwari ay kumakaway. Thank you Papa Gray, sabi ko sa maliit na boses, para tunog baby. What the, ano yan, nakangiwing tanong nito na nakatingin sa hawak ko. Baby ko at dahil sugar daddy na kita, ikaw na rin ang daddy ng baby ko. Lalong hindi maipinta ang mukha ni Gray dahil sa sinabi ko. Mas lalo ko pa siyang inasar dahil dun. Papa Gray, meet our baby Gray, natatawa kong sabi dahil kita ko. Ang pagniwi ng kanyang mukha at medyo pumilig pa nga ng bahagya ang ulo nito. Ang weird mo, umiiling niyang sabi. Bago kami maghiwalay ng hapong yun ay may sinabi muna ako sa kanya.
Tandaan mo, kailangan mo munang kausapin sina tatay, pero wag mong sasabihin may nangyari sa atin ha, baka hindi nila ako palabasin ng ilang araw, kabilin-bilinan ko. Paano ko ba mapapaamo ang tatay mo? Tanong ni Gray. Umupo ako ng tuwid para sagutin ang tanong niya. Hindi mo makukuha sa pera ang mga yun. Kaya kung may balak kang silawin sa pera ang mga magulang ko, kalimutan mo na. Hindi. Yan ubra, tugon ko at saka unti-unting ngumiti. Isa lang naman ang alam kong kahinaan ni tatay. Walang iba kundi ang Magic TAG. Kinuha ko ang cellphone at may idinayal na numero. Ilang ring pa lang ay may sumagot na agad. Hello T. Sagot ng boses sa kabilang linya. Kuya Drake, bakit mo naman inutusan ng ganun si Gray? Walang pasakaling tanong ko sa kanya. Hindi siya sumagot sa halip at tumawa lang ito ng malakas. Maya pa ay nagsalita ito. Ano, napasagot ka na ba? Tanong niya. Siyempre, malaki ang ibinayad niya sagot ko. Narinig ko na naman siyang tumawa. Parang tuwang-tuwa pa siya. 4 milyon ang ibinayad niya, pagkukwento ko na mas lalo pa niyang ikinatawa. Hindi ko alam kung bakit ganun na lang ito kasaya sa sinabi ko. Para nagsasabi lang naman ako ng totoo. Sabado na at ngayon ko lang naisip na tawagan siya. May gusto lang. Kasi akong sabihin sa kanya na nung isang araw ko pa inaalala. Tumikhim muna ako bago nagsalita. Kuya, sana di na makarating kina inay at itay yung alam mo. Na, sabi ko sa nahihiyang boses. Nahihiya ako na ungkatin sa kanya ang tungkol sa nangyari sa amin ni Gray. Ang awkward kasi. Pero kailangan kong sabihin ito kay Kuya Drake dahil tuwing narito siya sa bahay namin ay sila ni tatay ang palaging magkaut-utang dila. Nag-aalala lang ako na baka magkwento siya sa mga magulang ko. Don't worry, your secret is safe with me, Anito. Bahagya naman. Akong nagkahinga ng maluwag dahil sa sinabi niya. Kapag nalaman ni na tatay yan, baka ipakasal kami, sige ka baka. Hindi na ako makapagtrabaho sa kumpanya mo, idinaan ko na lang. Sa biro ang hiyang nararamdaman ko. Palagi kasing sinasabi ni Kuya Drake na kapag nakagraduate na ako, dun daw ako magtrabaho sa kumpanya niya. Kailan ka ipapakilala sa parents niya? Tanong ni Kuya Drake sa halip na tumugon sa sinabi ko. Di ko pa alam, tipid na sagot ko. Ituloy mo lang kung anong ginagawa mo. I think you'll be better off with them, Anya. Magsasalita pa sana ako nang may marinig akong boses na tumatawag sa kanya ng teaser. Mukhang kausap ni Kuya Drake ang sekretarya niya. Kaya naman nagpaalam na agad ito sa akin dahil kailangan na raw niyang umalis. Nagpaalam na rin ako dahil alam kung napakabusi niyang tao at maswerte nga dahil sinagot niya ang tawag ko. Tumingin ako sa relo, medyo tanghali na. Sabado ngayon kaya. Hinahayaan lang ako ni na inay na bumangon kahit tanghali na. Bukod sa paglalaba ay wala naman akong ibang gagawin. Hinubad ko lang ang aking pantulog. Dumukot ako ng pamalit na pambahay. Hindi ko na tiningnan kung ano ang short at shirt na isusuot ko. Puro luma naman yun kaya walang point para mamili. Ayun na nga, ang nakuha ko sa drawer ay ang lumang t-shirt na galing kay Mayor na ipinamigay para sa eleksyon, ilang taon na ang nakaraan. Isinuot ko rin ang shorts na namana ko pa kay ate. Lahat ng damit na naiwan niya sa halip na itapon ay kinuha ko. Sayang naman kung bibili ng bago mapapagtiyagaan pa naman. Yung perang ibinigay ni inay na pambili ko ng damit ay itinago ko na lang. May pinaglalaanan kasi ako ng pera kaya nag-ipon ako. Nilapitan ko ang piggy bank ko at sinilip ang loob. Puro pera ang papel. Kasi ang inilalagay ko rito. Peppa Pig, mukhang hindi ko na kailangang hintayin na mapuno. Usal ko na may malawak ng ngiti. Sa laki ng halaga ng tseke na ibinigay sa akin ni Gray ay mani-mani na lang ang perang matagal ko nang iniipon dito sa piggy bank ko. Ang sabi ni Gray ay sasamahan niya ako sa bangko para ideposito ang tseke para daw hindi ako makwestiyon dahil sa laki ng halaga nun.
2 months ago lang ay iniyakan ko ng todo ang nangyari sa cottage. Akala ko ay katapusan na ng kinabukasan ko. Pero mukhang bumabalik na ulit sa ayos ang lahat. Wala naman akong magagawa. Nangyari na yun kaya dapat tuloy lang ang buhay kagaya ng ginagawa. Kung ngayon, at sa halagang ibinigay ni Grace sa akin, konting-konti na lang at siguradong matutupad na ang mga pangarap ko. Maingat kong ibinaba si Peppa Pig at pakanta-kanta pa ako. Lumabas ng silid dahil maganda ang mood ko. Pababa pa lang ako ng hagdan ay naririnig ko na ang ingay ng mga tao mula sa labas ng bahay. Hindi na bago yun para sa akin. Palagi namang maraming tao sa labas ng bahay namin. Akala mo ay laging may handaan o ganap. Dumiretso ako sa kusina at naghanap ng makakakain. May inihanda si inay na almusal, ang paborito ko. Tapsilog at tinernuhan ko pa ng kapeng barako. Matapos kumain at iligpit ang pinagkainan ay saka pa lang ako lumabas ng bahay para batiin ang mga kabarangay ko. Nakasalubong ko si inay na papasok ng bahay, may hawak na tray. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa at saka ngumiwi. Gigi, ayusin mo nga yung sarili mo. Hindi ka pa yata nagsusuklay. Sabi sa akin inay. Napakamot na lang ako ng ulo saka sinalubong siya. Tinulungan ko si inay at kinuha ang tray na hawak niya dahil konti na lang ay mahuhulog na ang mga tasang laman nito. Naligo ka na ba? Maligo ka muna bago ka lumabas, sabi ni inay. Habang kumukuha na naman ng malilinis na tasa para ilagay sa tray, saka nagmamadaling lumabas ulit ng kusina. Sumunod ako sa kanya at nang nasa salas na kami ay nagtataka ako kung bakit halos mga kalalakihan lang ang mga natatanaw ko sa labas. Nasaan na ang mga marits, wag nilang sabihing day off sila. Ngayon, Nay, ano pong meron sa labas? Curious na tanong ko. May libreng check-up ngayon. May dumating na mga health workers at 3 doktor. Mga kalalakihan ang sadya nila para bigyan ng men's health awareness daw. Kaya magsuklay ka. Nakakahiya yung itsura mo, sita niya sa akin at nagmamadali si inay. Na lumabas. Hindi ko ulit pinansin ang sinabi niya. Sus, sanay na naman ang mga kabarangay ko sa itsura ko. Nakita na nga nila nung uhugin pa ako eh. Nagpatuloy ako sa paglalakad para tumambay sana sa terrace. Kalalabas ko pa lang ay naririnig ko na ang malakas na tawa ni Itay. Nakita ko siyang papalapit sa akin at malawak ang ngiti. Kasabay niya sa paglalakad si Kuya Dante, ang pinsan ko. Anak, masayang bati ni tatay. Tinawag niya akong anak, hindi Gigi. Mukhang maganda ang mood ni tatay Ano kayang nakain niya? Bakit hindi mo namnan sinabing may doktor ka palang manliligaw? Anito at hindi mawala-wala ang ngiti sa labi. Doktor na manliligaw. Napakunot naman ang noo ko dahil sa sinabi ni Itay. Anong manliligaw ang sinasabi niya? Ikaw talagang bata ka. Ang bait nung tao, pinagbabawalan mo. Pumunta rito, sabi pa ni Itay. Kunot noo ko siyang tiningnan. Pagkatapos ay nilingon ko ang pwesto ng mga health workers at nakita ko ang isang pamilyar na mukha ng isang lalaki, si Gray. Naka-casual attire lang ito. Simpleng jeans at polo shirt ang kanyang suot. Nakaupo siya katabi ang 2 pang lalaki na sa tingin ko ay ang mga doktor na sinasabi ni inay. Muli kong ibinalik ang tingin kay Gray. Nagtataka ako kung anong ginagawa niya rito. Hindi naman niya sinabi sa akin na ngayon na pala niya balak magpunta dito sa bahay namin. Alam kong plano niyang kausapin sina Itay at inay, pero ano naman kaya itong may mga kasama pa siyang ibang tao. Nang mag-angat siya ng mukha, agad na dumako ang tingin niya sa direksyon ko. Nang magsalubong ang mga mata namin ay ngumiti siya sa akin at kinindatan pa ako. Uy, kinikilig ni Kuya Dante sabay tapik sa balikat ko. Napaigtad. Tuloy ako nang maramdaman ang tapik niya. Gigi, ayos yang manliligaw mo ha. May pa-free check-up pa kapag daw walang problema, bibigyan nila ng libreng Viagra, bulong ni Kuya Dante na nakakaloko ang tawa.
Bata pa rin si Kuya Dante kaya natatawa pa ito sa mga ganitong bagay. Kaya naman pala puro kalalakihan ang mga naririto ngayon. Nagtataka pa naman ako kung bakit wala ang mga marits ngayon. Naiiling na lang ako sa pakanang ito ni Gray. Bago kami maghiwalay. Nung isang araw ay nabanggit ko kasi sa kanya na ganito sinuyo ni Kuya Andrew si Itay noon para makuha si Ate Tintin. Hindi ko akalaing seseryosohin talaga ni Gray ang sinabi ko. At nagsama pa ng backup doctors at mga health workers. Lumingalinga ako sa paligid at nang wala talaga akong makitang ibang babae dito maliban kay inay at mga babaeng health workers ay naisipan kong pumasok na lang sa loob ng bahay. Tatalikod na sana ako nang marinig ko ang boses ni Gray sa speaker. Bigla tuloy akong napalingon ulit sa pwesto niya at nakita ko nakatayo na ito ngayon habang hawak ang mikropono. Mga kabarangay, maraming salamat po at sinamahan niyo kami. Nagpapatunay lang na kahit lumipas man ang panahon, matigas pa rin at hindi lumalambot ang inyong mga paninindigan, anito. Napatakip ako ng bibig ng magpasakalye na ito. Tapos, sinundan pa yun ang masigabong palakpakan ng mga kababaryo ko at nangunguna pa si Itay. Naglakad pa ito palapit kay Gray at matamang nakikinig sa mga sasabihin pa nito. Tandaan po ninyo na tayong mga kalalakihan ang haligi ng ating mga tahanan kaya dapat lang na palagi tayong matatag sa anumang laban na parang isang mandirigma di. Parang gusto kong matawa dahil sa narinig. Ano kayang drama ng lalaki ito at anong mandirigma ang pinagsasasabi niya? At ang tunay na mandirigma ay hindi lang basta tumitindi. Hindi. Sapat na minsan lang tumayo. Dapat palagi tayong matigas hanggang dulo at hindi basta lalambot sa gitna ng laban natin sa buhay. Nagpalakpakan na naman ang mga buang dahil mukhang nakuha na ni Gray ang kiliti ng mga ito. Natatawa na lang ako sa kanya na patuloy pa rin sa pakikibaka, sa pagsasalita. Sa bawat laban, kailangan mong patunayan na kaya mong tumagal. Sa gitna ng bakbakan, huwag kang papayag na sa isang iglap lang ay babagsak ka na agad. Kapag bumangon ka, dapat ay mas matigas na. Dahil ang pagbangon ay hindi lang isang beses na ginagawa, dapat paulit-ulit hanggang sa marating mo ang rurok ng tagumpay. Maaliwalas ang mukha ni Gray habang sinasabi ang mga katagang. Yun! Parang nag-enjoy pa nga ito at hindi halatang napipilitan lang. Dahil kay Kuya Drake. Samantalang napapakamot na lang ako ng ulo dahil sa mga pinagsasasabi niya. Maging ang dalawang doktor na kasama niya ay takip ang kanilang mabibig at halatang pinipigilang matawa. So, ganito pala niya liligawan si Itay. Mukhang magtatagumpay siya. All in one dahil hindi lang si Itay ang kanyang napabilib kundi pati na rin mga kabarangay ko. Buong akala ko pa naman ay mahihirapan siya kaya kampante ko siyang pinayagan na umakyat ng ligaw. Mukhang nagkamali ako. Muli pang nagsalita si Gray at mukhang hindi pa pala siya tapos sa kanyang talumpati. Alam kong may mga pagkakataon na hindi na tumatayo ang tiwala niyo sa inyong mga sarili. Pero narito kami para tulungan kayo. Kaya huwag kayong susuko, walang tagumpay para sa isang lalaking madaling lumambot. Dahil ang matigas na paninindigan na hindi agad lumalambot ay ang siyang tunay na tanda ng isang lalaking handang humarap sa kahit anumang laban ng buhay. Nang matapos magsalita si Gray ay dumako sa akin ang kanyang paningin. Maaliwalas ang kanyang mukha at kampanteng ngumiti sa akin. Lumayo na ako sa kanila dahil hindi ko na matake pa ang mga pinagsasasabi niya. Pakiramdam ko kasi ay nanonood ako ng kulto at si Gray ang leader ng kultong itinayo niya. Mukhang mission accomplished ang matanda. Pumasok ako sa loob ng bahay dahil may mga weekend routine pa akong gagawin na kailangan ko pang tapusin. Maglalaba ako today pero papakainin ko muna si Baby String Bean, ang aking pet na sobrang cute. Pumasok ako sa kusina at doon ako dumaan papuntang likod bahay. Naglakad ako hanggang sa makalapit ako sa maliit na aquarium na nakapatong sa mababang table na nakasandal sa likod ng pader ng bahay namin. Sa gilid ng aquarium ay kinuha ko ang isang jar na mailamang mga crickets. Ang iba ay binili ko pa sa vet at ang iba naman ay hinuli ko lang sa likod bahay.
Ito kasi ang favorite na pagkain ni string bean ko. Sobrang spoiled niya talaga sa akin. Umiskwat ako para itapat ang aking mukha sa aquarium at sinilip ang nasa loob. Sa loob kasi nito ay nakakulong ay natutulog na si string bean. Isa itong maliit na ahas na halos kasing haba lang ng isang ruler. String bean ang tawag ko sa kaya dahil mukha siyang sitaw na payat dahil sa liit at kulay nitong green. Ang sabi naman ng veterinarian ay wala daw itong kamandag kaya safe na hawakan. Hi! Nagulat ako sa boses ni Kuya Dante. Bigla na lang kasi itong sumusulpot. Muntik na tuloy akong matumba kung hindi lang niya ako agad na nahawalkan sa likod. Hindi kasi flat ang lupa na inaapakan ko kaya mabilis off balance dito. Kainis to, inis na sabi ko sa kanya. Tumatawa itong umiskwat sa tabi ko para silipin ang aking alaga. Yan na ba yung nirescue mo? Tanong niya habang pinapanood ang aking ginagawa. Yun, tumango ako habang sinusubuan ang alaga ko ng maliliit na crickets. Si String Bean ang tinutukoy ni Kuya Dante na nirescue ko. Nakita ko lang kasi si String Bean sa daan. Hindi ko alam kung saan ito galing. Naawa ako dahil nakita kong may malaking sugat ito. Maawain pa naman ako kaya inuwi ko na lang, pinagaling at inalagaan. Sa tansya ko ay wala pa itong 1 taon dahil isang ruler pa lang ang haba nito. Ang sabi ng vet, ang ganitong klaseng ahas daw ay umaabot hanggang 3 feet kapag matanda na. Parang sitaw, puna ni Kuya Dante habang nakasilip sa loob ng aquarium. Hello Earth! Kaya nga String Bean nakatawa kong sabi sa pinsan ko. Sa kalagitnaan ng pagpapakain sa alaga ko ay narinig ko ang malakas na tawag ni Inay sa pangalan ko. Gigi, anya sa pasigaw na boses. Po, ganting sigaw ko. Bigla naman siyang tumahimik at hindi ko na narinig pa ang boses niya. Maya-maya pa ay narinig ko na ulit ang boses ni Inay, nasa likuran ko na pala siya. Ano gang ginagawa mo ditong bata ka? May umaakyat na ng ligaw sa'yo, ahas pa rin niyang inaatupag mo, singhal niya sa akin. Bakga po. Busy naman siya sa Viagra niya. Walang gana kong sagot at itinuloy lang ang panonood kung paano hulihin ni String Bean ang mga crickets na pinakawalan ko sa loob ng aquarium. Abat talaga namang, gigil na sabi ni Inay. Nagulat na lang ako nang bahagyan niyang hilahin ang dulo ng buhok ko. Mahina lang naman yun pero nakasquat pa rin ako. Kaya naman mabilis akong napaupo at tumihaya pahiga sa lupa. Tawa naman ng tawa si Kuya Dante dahil sa itsura ko. Para kang palakang nakatihaya, tawang-tawang anito sa halip na tulungan ako. Umalis na ang mga health workers at yung 2 doktor. Si Iki Tuazo na lang ang naiwan, hindi mo agad sinabi na nanliligaw pala sa'yo yun. Umakyat ka na sa kwarto mo at magpalit ng damit na maayos. Yung walang butas, singhal ni Inay at tumalikod. Bilisan mo, pahabol nito bago naglakad pabalik sa kusina. Ano bang problema nila? Hindi ko naman talaga manliligaw yun. Kahit naman ganito ang suot ko, bayad naman ako. Inis akong tumayo at nagdadabog na sumunod kay Inay papasok sa kusina. Pero bumalik ako sa pwesto ni Kuya Dante para bilinan muna siya. Kaso papalapit pa lang ako ay naniningkit na ang mga mata nito at nakakaloko ang ngiti. Wow naman, may manliligaw ka na talaga. Paano mo nabula yun? Anito at nakakalokong tumawa. Hindi ko siya inintindi dahil si String Bean ang mas inaalala ko. Huwag mo na siyang pakakainin ha, baka masobrahan. Bilin ko kay Kuya Dante sa halip na pansinin ang panunukso niya. Saka ko siya iniwan para sumunod kay Inay. Pagdating ko sa loob ay nakita ko si Gray na nakaupo sa gilid ng lamesa. Kaharap niya si Itay. Nakatingin silang dalawa sa akin pagpasok ko ng kusina. Oh, tapos na ang pakikibaka nyo, tanong ko sa kanilang dalawa. Magpalit ka nga muna ng damit mo, nakakahiya din sa manliligaw mo. Si Tani Itay na nakangiwi matapos akong pasadahan ng tingin mula ulo hanggang paa. Manliligaw daw. Parang gusto kong matawa kung alam lang nila ang totoo. Script lang lahat ito ni Gray. Tay, ganito niya po ako minahal, bakit ko pa po babaguhin ang sarili ko? Gandang-ganda nga siya sa akin sagot ko at saka hinila ang silya sa tapat ni Gray para maupo. Hindi nakawala sa paningin ko ang pagpasada niya sa suot ko, kaya nginisan ko siya. Siya naman ay napailing-iling na lang. Maghugas ka ng kamay mo, katatapos mo lang hawakan niyang ahas mo, si Tani Inay na nasa tapat pala ng ref at kumukuha ng mainom. Tumayo ako para sundin ang utos niya.
Ahas, takang tanong ni Gray habang nakatingin sa Alkin. Alaga niya yun. Maliit lang yun, parang sitaw sa liit, si Itay ang sumagot sa tanong nito. Nakita kong pumikit si Gray at ipinilig ang ulo, habang ako naman ay lumapit sa lababo para maghugas ng kamay. Maraming salamat talaga, Dok. Hindi lang basta reseta ang ibinigay mo eh. Ramdam ko talaga yung malasakit no sa mga kababaryo ko, narinig kong sabi ni Itay. Lihim akong natawa habang nakikinig kay tatay. Ang niya talaga. Akala mo naman kung anong ipinapagpapasalamat niya, para Viagra lang naman. Tandang-tanda ko pa kahit 0 years old pa lang ako noon. Ganitong-ganito rin niya ka, love si Kuya Andrew noong pinangakuan siya ng Viagra. Kaso umabot pa ng ilang taon bago yun natupad. Naglakad ako pabalik sa dining table at muling naupo. Nakaupo na rin si Inay sa tabi ni tatay. Kumain ka lang ng kumain, Iki Tuazon, wag kang mahihiya, nakangiting sabi ni Itay. Tay, wag na pong Iki Tuazon. Gray na lang po, tugon ni Gray. Ano daw? Tay, tama ba ang narinig ko? Para akong masasamid sa sinabi niya, mabuti na lang at wala akong iniinom ngayon. Narinig kong tumawa si Itay, yung tawang masaya. Sige kung yun ang gusto mo, ramdam ko ang kasiyahan sa boses ng ama ko. Mukhang boto talaga siya kay Gray, ni hindi ito tumutol ng tawagin siyang Itay ni Gray. Kaya naman itong si Gray ay ngiting tagumpay. Unang araw pa lang niya dito, mission accomplished agad. Salamat din po tay at pinayagan niyo akong bisitahin at ligawan si Gigi, magalang na saad ni Gray. In fairness sa kanya, kahit naman fake ang panliligaw niya, kita ko naman na genuine ang kabaitang ipinapakita nito sa pamilya ko. Babaero lang siguro siya pero hindi masamang tao. Hindi naman siguro siya magiging barkada ni Kuya Andrew kung hindi maganda ang ugali nito. Alam mo Gray, kung hindi mo na itatanong, marunong akong bumasa ng ugali ng tao. Unang kita ko pa lang sa'yo, masasabing kong napakamaginoo mo at hindi ka babaero, ani Itay. Hindi ko tuloy mapigilang matawa. Parang joke kasi yung sinabi niya. Napatingin tuloy si Itay sa akin. Kaya natutup ko ang aking bibig. Sang, ayon po ako sa'yo tay, biglang bawi ko na lang. Nang tingnan ko si Gray ay nasa akin na ang mga mata nito, hindi yata nagustuhan ang pagtawa ko. Muling binalingan ni tatay si Gray. Kaya nga pagpasensyahan mo na aring anak ko na pinagbabawalan ka palang dumalaw dito sa bahay. Dapat pala noon ka pa namin nakilala, ani Itay. Sinulyapan ko si Gray. Abat ang galing din pala nitong gumawa ng kwento, hindi man lang niya ako naabisuhan. Ako patuloy ang sinisisi ni Itay. Kaya naman nagdahilan na lang ako. Tay, nahihiya daw kasi siya. Ang layo daw kasi ng edad namin eh. Masyado daw siyang matanda para sa akin, para na daw kasi kaming maglolo, sabi niya. Sabi ko naman sa kanya wala yun sa edad, di ba tay, katwiran ko at malambing na tumingin kay Gray. Si Gray naman itong napalingon sa akin at tinapunan ako ng inis na tingin. Hindi siya nakita ni na Itay dahil katabi siya ng mga ito at hindi nakikita ang kanyang mukha. Huwag kang mag-alala, Gray. Wala naman sa edad yan. Ako nga 9 years ang tanda sa asawa ko, kita mo't nagtagal. Payag akong umakyat ka ng ligaw sa bunso ko. Mabait naman ang batang yan, pagpasensyahan mo na laang paminsan-minsan. Wika ni Itay at nagpatuloy sa pagkain. Ako naman ay uminom lang ng kape dahil busog pa ako sa kinain ko kani-kanina lang. Sinamahan ko lang sila dito sa lamesa dahil kay Gray. Nang matapos na silang kumain ay nagpaalam ako saglit sa kanila para silipin kung sinaraduhan ba ng maayos ni Kuya Dante ang bubong ng aquarium. Baka mamaya makatakas si string bean. Ilang beses na kasing nangyari yun, mabuti at nakita ko kaagad. Pagdating ko sa labas ay agad kong pinuntahan ang alaga ko. Wala na si Kuya Dante pagdating ko. Umiskwat ulit ako sa tapat ng aquarium at hinanap si string bean. Hindi ko agad siya nakita dahil may mga halaman akong inilagay sa loob para dun siya maglambitin. Maya-maya pa ay nakita ko na rin siya dahil bigla nitong nilundag ang isang cricket. Yan pala ang ahas mo. Mukhang sitaw nga. Nagulat ako nang marinig ang boses ni Gray, dahilan para ma-off balance ako at mapaupo. Bahagya pang napataas ang mga paa ko, kaya dire-diretso akong napatihaya sa lupa. Tawang-tawa si Gray sa naging itsura ko. Inalalayan naman niya akong bumangon. Pero habang tinutulungan niya ako ay mas lalo pa itong tumawa ng tumawa. Huwag ka kasing nanggugulat,
Inis na sabi ko sa kanya nang makatayo na ako habang pinapagpagan ko ang aking puwitan na may mga buhangin. Inirapan ko siya at kinuha ko si string bean mula sa aquarium para i-check. Routine ko na rin na inspeksyonin ang katawan nito. Anong nakakatawa? Inis na tanong ko dahil tawa pa rin siya ng tawa hanggang ngayon. Butas kasi ang shorts mo. Kitang-kita ko tuloy ang panty mo. Hindi ko alam, mahilig ka pala sa color pink, nanunudyong sabi ni Gray habang nakangisi. Pinamulahan ako ng mukha, hindi dahil sa butas ang shorts ko, kundi dahil nakita niya ang panty ko. Alam kong hindi siya nagsisinungaling dahil pink naman talaga ang kulay ng panty na suot ko ngayon. Bastos ka. Sinilipan mo pa ako. Manyak, pinandilatan ko siya ng mata. Sinubukan ko pa siyang sipain pero mabilis itong iwas at sinabayan pa niya ng pagtawa. Hindi ko na inulit at baka mabitawan ko pa si string bean. Maya-maya ay lumapit Gray at inilapit ang kanyang mukha sa tenga ko. Bakit naman kita sisilipan pa? Nakita ko na yan. Napasok na nga ng ahas ko yan, bulong nito habang nakangisi. Pinamulahan na naman ako ng mukha dahil sa sinabi niya. Pero mabilis din akong nakabawi para kontrahin siya. Napasok mo nga, hindi ko naman naramdaman. Maliit siguro yan, parang ganito. Sabi ko at inumang sistingbian sa tapat ng kanyang mukha. Kasing laki lang ng sitaw, dugtong ko pa sabay tawa ko ng malakas. In fairness kay Gray, half-truth lang yung sinabi ko. Wala kasi akong maalala nung gabing yun kaya paano ko naman siya mararamdaman? Pero nasisiguro kong hindi maliit ang ahas niya dahil sobrang sakit ng pempem ko kinabuksan at ilang araw din bago naghilom ang sugat ko. Nang tingnan ko siya ay pinanlilitan na niya ako ng mga mata. Baka pag nakita mo to, sabihin mo anaconda, nakangising anito. Confident talaga siya sa sarili niya. Weh, sige nga, patingin niya, hamon ko sa kanya at itinaas ko pa ang baba ko para mukha talagang naghahamon. Pero ang totoo ay nung natingnan ko yun. Inaasar ko lang naman siya dahil alam kong hindi niya yun kayang gawin dito sa labas. Takot na lang niya kinaitay. Natigilan naman siya dahil sa hamon ko. Hindi siya nakapagsalita at walang magawa kahit pa nga halata sa kanyang mukha ang matinding kagustuhan na ipakita sa akin ang junior niya para patunayan ang sarili niya. Pero sino ba namang matinong lalaki ang bigla na lang maglalabas ng kanyang alaga dito sa pwesto namin? Wala ka pala pang-aasar ko pa. Nang makita ko ang reaksyon niyang talunan ay tumawa akong malakas. Ha 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 ha! Sitaw! Sitaw kayo dyan, malakas na sabi ko na parang naglalako lang ng gulay at saka ako mabilis na tumakbo papasok sa loob ng bahay. Nakahiga kaming dalawa ni Santi sa damuhan dito sa ilalim ng malaking puno sa likod ng school namin. Si Nika ay nakaupo sa may bandang ulunan namin habang nagbabasa ng libro. Samantalang si Jeff naman ay kaupo lang sa bench dahil kadarating lang nito. Galing siya sa isang panyang kagrupo na puro mga kalalakihan naman, sports ang pinagkakaabalahan nila dun. Pagdating naman sa mga school activities ay sa amin sumasama si Jeff. Dito kaming apat madalas na tumambay na magkakaibigan kapag lunch break. Kina tita ako titira, pagluwas natin ng Maynila, sabi ni Nika habang nakatingin ito sa kanyang libro. Ang tinutukoy niya ay kapag nag-college na kami. Siyempre, kailangan namin ng matutuluyan sa Manila. Mabuti ka pa, ako kasi sa bahay ni Kuya Okay na sana kasi mabait naman yung asawa niya kaso strict si Kuya sa curfew. Kaya bawal rumampa sa hating gabi, sabi ni Santi na lukot ang mukha. Hoy bakla, di ka pupunta ng Maynila para sumali sa Miss Gay. Kaloka ka, natatawang sagot ni Nicarito. Nasa Manila tayo no? Ilang taon din yon, hindi naman pwedeng puro school lang tayo. Kailangan din natin na mag-enjoy paminsan-minsan, ani Santi. Tumayo ito at pinagpagan ang kanyang uniform na may konting alikabok kikithe. Parang mas gusto kong sa dorm na lang tumira, sagot ko naman hatbang nakaunan sa aking dalawang palad na pinagsalikop ko habang nakaekis ang aking mga binti. Grabe to, choosy ka pa, sa palasyo ka na nga titira. Ang daming kasambahay dun. Buhay prinsesa ka sa bahay ng ate mo, ayaw mo pa, ani Santi. Mas feel natin ang college kung mag-apartment tayo. Mas gusto ko yung ganun, katwiran ko. Me too, pagsang-ayon sa akin ni Jeff. Ewan ko sa inyong dalawa. Itong si Jeff mansion din ang bahay ng lolo at lola niya sa Maynila pero mas bet nyo pang dalawa sa bed space.
Kaloka kayo, saad ni Santi. Gusto kong maranasan yung maging independent or yung tayong apat lang at upa tayo ng isang maliit na apartment. Yun kasi ang na-imagine kong college life. Parang yung mga napapanood natin sa GHT, paliwanag ko habang nakatingin sa langit. Sabagay, tama ka dyan. Lahat naman tayo nasa right age na. Narinig ko nga yung iba nating mga kaklase, may nahanap na raw silang apartment na matutuluyan. Ani Santi na sumasang, ayon na sa akin. Maya-maya pa ay may kung anong tinitingnan si Santi sa cellphone niya. Lumapit ito sa akin sa kayumuko para ipakita sa akin ang nasa screen ng cellphone niya. Galing ko no, anito at mumisi. Nanlaki ang mga mata ko at malakas na umirit dahil sa nakita. Picture ko lang naman yun, nakasama si Jungkook ng co-op group na gihit. Inedit yun ni Santi sa isang epi, pero parang totoong-totoo. Bigla akong bumalikwas at mabilis na tumayo para habulin si Santi. Patingin nga ulit, kilig na sabi ko at mabilis na naagaw kay Santi ang cellphone niya. Send no sa akin to, sabi ko habang titig na titig sa screen. Ibinalik ko ang cellphone ni Santi at nang makuha niya ito ay agad niyang isinend sa akin ang picture. Ito na ang wallpaper ko mula ngayon, sabi ko pa sabay halik sa picture ni Jungkook sa screen. Kung titingnan ang picture ay parang magkasama talaga kaming dalawa at magkadikit ang mga mukha namin. Kung hindi mo kilala ang lalaki ay iisipin mong mag-boyfriend talaga kami sa picture. Kaya naman kilig ako. Parang tunay talaga, nakangiting sabi ko at aksidenteng napatingin kay Jeff. Nakatingin siya sa akin. Umiwas siya ng tingin at muling ibinalik ang atensyon sa bola na kanina pa nito pinatatalbog. May 30 minutes pa para sa susunod naming klase ng magkayayaan na kaming bumalik sa classroom. Habang naglalakad pabalik ay tanaw namin ang kumpulan ng mga tao sa open gymnasium ng school. May inaayos silang setup ng mga table at mga upuan na parang may pinaghahandaan. Yan na siguro yung medical team na project ng SEE, ani ni Ka habang naglalakad kami. Inannounce kaninang umaga na ngayon daw ang dating ng medical team na kinabibilangan local health department para sa campus vaccination program. Ito ang annual project ng Parents-Teacher Organization, ZIGI, kung saan president mismo si Itay. Mahilig talaga si Itay na sumali sa mga ganitong grupo bukod sa pagiging barangay captain. Nasabihan na kami last week pa ng homeroom teacher namin tungkol dito at naipasa na rin namin ang parents' consent kaya alam na namin ang tungkol sa mission na ito. Hindi ko lang alam na ngayon na pala gagawin. Mukhang nagre-ready na nga sila. Agad kong napansin si Ines Mendoza, ang aming school nurse na todo ang ngiti habang nakikipag-usap kung kanino. Pero mas nakaagaw ng atensyon ko ay ang matangkad na lalaking kausap nito. Napakunot ang noo ko nang makilala kung sino ito, walang iba kundi si Gray. Si Pogi, malakas na tili ni Santi. Nagulat kaming tatlo sa lakas ng boses nito. Nakita ko na naman siya, ani Santi at tumigil pa sa paglalakad para tanawin si Gray. Siya yung nakita natin sa gate nung isang araw, di ba? Yung may dalang bulaklak, tanong din ni Ka. Gigi, sinong pinuntahan niya dito nun, baling sa akin ni Santi. Nakita kong napatingin sa akin si Jeff. Kaya bigla akong natuliro. Ewan, baka may nililigawan, mabilis kong sagot. Biglang sumimangot si Santi. Kausap niya si Ines Mendoza. Mukhang may nanalo na, pairap na anito at nagpatuloy na sa paglalakad. Nang lingunin ko sila sa gymnasium ay magkausap pa rin ang dalawa. Nagdiretso kami sa classroom namin pero ilan lang ang mga estudyante na nadatnan namin dito sa loob. Napag-alaman namin na kanselado ang isang subject namin dahil mapapavaksin ang karamihan sa mga kaklase ko. Tara na, punta na rin tayo dun, pagyayaya ni Nika. Tumayo na silang tatlo para lumabas pero hindi ako umalis sa kinaupuan ko. Tara na Gigi. Di ba nagpasa ka na ng parents' consent? Tanong Santi. Bumuntong hininga ako. Takot ako sa turok ti. Pag-amin ko sa mahinang boses. Takot ako sa turok, malakas ang loob ko sa maraming bagay pero pagdating sa karayom, takot na takot ako. Last year nung malaman kong magkakaroon ng vaccination program kagaya nito, nag-cutting class pa ako para lang makaiwas. Napagalitan ako ng husto ni Itay nang malaman niya ang ginawa ko. Kung alam ko lang na ngayon darating ang medical team, sana ay nagpanggap na lang ako na naisakit para absent muna. Narinig kong nagsitawanan sina Santi at Nika. Sinamaan ko sila ng tingin. Ikaw? Takot sa turok,
Hindi makapaniwalang tanong ni Santi at tumawa pa ulit. Nag-apiran pa silang dalawa ni Nika. Sige na, punta na kayong tatlo. Dito na lang ako, pagtataboy ko sa kanila habang ipinupwesto ng komportable ang sarili sa upuan. Susubsob na sana ako sa desk nang makita kong may nakatayo sa harapan ko. Nang tumingala ako ay nakita ko si Jeff na nakatungo at nakatingin sa akin. Kung yan lang ang inaalala mo, don't worry. Sasamahan kita hanggang sa matapos ka, anito. Inilahad pa niya ang kanyang kamay na parang iniimbitahan akong tumayo at sumama sa kanila. Kaya naman kinilig ako ng bahagya pero hindi nagpahalata. Sa likod niya ay tanaw ko si Nika at Santi na nanunudyo ang mga ngiti. Sige na nga. Baka matagalan pa kayo niyan kung di pa ako sasama. Kunyari ay napipilitan, pero ang totoo ay hindi ko lang siya matanggihan kasi ang bait niya. Gentleman talaga si Jeff, kahit kanino, kaya tinanggap ko ang kamay niya hanggang sa makatayo ako. Magkakasama ulit kaning apat na naglakad papunta sa gift. Sobrang kaba ang nararamdaman ko habang naglalakad kami. Ayaw ko talaga ng vaccine lalo na yung flu shots. Ngayon pa lang ay iniisip ko na kung paano ako makakatakas. Narinig kong tumutunog ang aking cellphone kaya sinagot ko agad ito. Nandito ako sa gate ng school nyo, punta ka muna saglit dito, boses ni Itay. Sige po, sagot ko at pinatay ang tawag. Nagpaalam ako saglit sa mga kaibigan ko at pinuntahan si Itay sa gate kung saan ito naghihintay. Pagkalapit ko sa kanya ay may inabot agad siya sa akin na paper bag na mailamang container. Naka-shorts ako kaya hindi ako makakapasok sa loob. Kaya ikaw na lang ang magbigay nito kay Gray, ani Itay pagkakita niya sa akin. Bakit niyo po alam na narito siya? Tanong ko kay Itay. Aba ay syempre, kaya nga narito yan dahil nagpapagood shot sa akin. Po, takang tanong ko. Ala ay narinig niya na nag-usap kami ng health workers nung nagpunta yan sa atin. Narinig niya ang tungkol sa flu project. Abat nagpresenta siya na daw bahala sa lahat. Ako'y walang alam na pagkatapos, sila ng health workers ang nag-usap, kwento ni Itay. Tay, hindi niyo na sana pinayagan. Baka naman sabihin nun sinasamantala natin siya. Saka bakit gaho kayo tuwang-tuwa dun, halatang halata kayo? Hindi nyo man laang pinahirapan bakit ga? Kaibigan naman yan ni Andrew kaya alam kong mapagkakatiwalaan. Naiiling na lang ako kay Itay. Grabe, halatang botong-boto talaga siya kay Gray. Hindi ganito ang inaasahan ko. Akala ko pa nga ay tatakutin ni Itay ng balisong niya. Hindi rin issue sa kanya ang age gap namin. Siguro dahil nasanay na rin siya dahil kina Ate Tintin at Ate Mucha na nakapag-asawa ng mas may edad. Ano ga po aring nasa paper bag? Tanong ko habang sinisilip kung ano ang nasa loob nito. Ala ay sinukmani, ipinagluto ng iyong ina at kadaming nakain nung magpunta sa atin, sabi ni Itay. Hindi na po sana kayo nag-abala. Mayaman naman yun, baka nga hindi yung kumakain ng ganito, sagot ko kay Itay. Huwag ka nang magreklamo at hindi naman yan para sa'yo. Lakad na at ibigay mo na, pagtataboy ni Itay sa akin. Malayo pa lang ay tanaw ko na ang tatlong kaibigan ko na nakapila. Parang gusto ko na ulit umatras, kahit pigilan pa ako ni Jeff. Wala nang epekto sa akin ang kagwapuhan niya kung karayom na pinag-uusapan. Kahit pa nga siguro si Jungkook ang kaharap ko. Hindi naman ako hinihimatay kapag binabakunahan. Kaya lang yung anticipation ang kinakatakutan ko. Hindi ako mapakali kapag ituturok na ang karayom. Nakakahiya sa ibang estudyante, magmumukha lang akong ewan at siguradong pagtatawanan lang nila ako. Nagpalingalinga na lang ako at nag-aabang ng kakilalang dadaan para pakiusapan sila na dalhin itong sinukmani kay Gray para hindi ko na kailangang pumunta pa dun. Gigi, malalakas na boses ang tumawag sa pangalan ko. Napapikit ako ng mariin dahil kina Santi at Nika lang naman ang boses na yun. Kainis tong dalawang to. Pati tuloy si Gray ay napatingin na rin sa direksyon ko at huli na, nakita na niya ako. Baka ikwento pa nito kay Itay kung hindi ako pupunta dun. Kaya mabigat ang mga paa kong naglakad palapit sa pila. Habang naglalakad ako ay kita ko ang paghabol ng tingin ni Gray sa akin, nagsalubong pa nga ang mga mata namin. Nahalata kaya niyang nagtatago ako. Umiba ako ng tingin at dumiretso sa mga kaibigan ko. Ikaw ha, may balak ka pa talagang tumakas, bruha ka, ani Santi. Kinakabahan talaga ako, paliwanag ko. Relax ka lang, ani Jeff kaya napatingin ako sa kanya.
Tinanguan ko siya at minisyan. Habang nasa pila ay tanaw ko pa rin si Elias Mendoza na panay ang kausap kay Gray. Panay naman ang tango ng isang yun. If I know, mamaya ite-take out na niya ang school nurse namin. Alam na alam ko yung mga galawan niyang yan. Mauna na kayong tatlo, sabi ko sa kanila. Gusto ko munang matapos sila din saka ako magpabakuna. At ganun nga ang nangyari. Napakabilis natapos bakunahan ang tatlo. Sabay-sabay pa nga sila kasi tatlo ang pila para sa flu shot. Binalikan ako ni Jeff sa pila. Nang mapansin niyang hindi ako mapakali ay hinawakan niya ang isang kamay ko. Okay ka lang? Halika, sasamahan kita, anito sa kalmadong boses. Huwag niyo akong pagtatawanan kapag nagsisisigaw ako ha. Natatawa na ako kahit kinakabahan pa rin. Maging si Jeff ay napangiti na rin dahil sa sinabi ko at saka umiling. Promise, hindi, anito. Bumungtong hininga ako at pinakalma ang aking sarili. What's going on here? Boses sa likuran namin. Sabay pa kaming napalingon ni Jeff sa nagsalita. Nakita ko si Gray na nakatayo at nakalapit na sa amin. Tumingin siya sa akin, sunod ay kay Jeff. Pagkatapos ay bumaba ang tingin nito sa kamay kong hawak ni Jeff. Kita ko ang pag-angat ng kanyang kilay. May problema ba? Tanong niya ulit sa amin. Dok, kinakabahan lang po yung kaibigan ko. Sasamahan ko lang siya para mawala ang takot niya, paliwanag ni Jeff. Let's go Gigi, aya ni Jeff. Napahinto kami nang pigilan siya ni Gray. Ako nang bahala sa kanya. Pwede mo na siyang iwan, anito at lumapit ito sa amin. Nang makalapit siya ay hinawakan niya ako sa kabilang kamay pagkway tumingin ito kay Jeff. Ako nang bahala sa kanya, ani Gray at naglakad na ito kaya napasunod na lang ako sa kanya. Napabitaw naman nang wala sa oras si Jeff kaya nilingon ko siya. Okay lang ako Jeff. Salamat, nakangiti kong sabi para wag na siyang mag-alala. Tuloy-tuloy sa paglalakad si Gray hanggang sa makarating kami sa table kung saan siya nakapwesto, saka pa lang niya ako binatawan. Kusa na akong umupo dahil nakita ko kung anong ginawa ng mga naunang estudyante kanina. Ipinatong ko sa lamesa ang paper bag na galing kay Itay. Sunod na naupo si Gray at agad na inihanda ang gagamitin para sa flu shot. Nang ready na ito ay humarap siya sa akin. Tiningnan muna niya ako bago ito nagsalita. Anong problema mo? Tanong nito. Wala, tipid kong sagot. Wala. So, para saan yung holding hands at drama niyong dalawa kanina? Tanong ulit nito. Tiningnan ko siya at pinagtaasan ng kilay. Sa amin na lang yun, sagot ko. Sa isip-isip ko, malalaman din niya oras na bakunahan na niya ako. Makikita niya mamaya kung paano ako mag-react. Ibinalik ni Gray ang hawak niya sa table. Matapos niyang ilapag yun ay hinarap niya akong muli. Matim siyang tumingin sa akin. Maghapon tayong magtititigan dito kung hindi mo sasabihin sa akin kung anong problema mo. Hindi ako tanga. Alam kong meron, kaya ngayon palang sabihin mo na, seryosong sabi nito. Napalingon ako sa paligid. Ang haba ng pila ng mga estudyante at may mga nagdadatingan pa. Ayoko namang maging sentro ng atraksyon. Nagbuga ako ng malakas na hininga. Takot ako sa turok pag-amin ko. Lang segundong natahimik si Gray habang nakatingin sa akin. Saka mahinang natawa habang nakayuko. Ano naman kaya ang itinatawa-tawa niya? Anong nakakatawa? Inis na tanong ko sa kanya. Nakakaloko kasi ang paraan ng pagtawa niya. Makahulugan ang ngiti nito habang umiling-iling. Saka nito muling kinuha ang gamit sa table nang hindi nawawala ang pilyong ngiti. Wala, may naalala lang ako. Nasa school tayo. Don't wanna be inappropriate, anito habang hawak ang isang rubber. Halata pa rin sa mukha na may kung anong naglalaro sa utak niya. Bahagya nitong hinila ang kanyang inuupuan para mas mapalapit sa akin. Nang tumingin ako sa kanya ay nakatingin na ito sa akin. Bahagya itong umiti sa kamalumanay na nagsalita. Relax ka lang, okay. Parang kagat lang ito ng langgam, anito habang malamlam ang tingin. Naninibago ako sa malambot na ekspresyon sa kanyang mukha at banayad niyang tingin, maging ang malumanay niyang boses. Parang may kung anong biglang bumalot sa aking kakaiba at wala sa sariling napatango ako. Hindi ko tuloy mapigilan ang aking sarili na titigan siya habang patuloy lang ito sa kanyang ginagawa. Parang ibang Gray ang kaharap ko ngayon.
Napakabanayad ng bawat galaw niya dahilan para maging kalmado ako at mawala ang pag-aalala. Okay na, anito. Para akong biglang nagising nang marinig ang boses niya. Muli na naman siyang umiti sa akin. Parang kagat lang ng langgam, diba, anito. Napatango na lang ako, kahit ang totoo ay wala naman akong naramdaman kahit ano. Hindi ko nga namalaya na tapos na pala dahil para akong nahipnotismo. Bumaba ang tingin ko sa aking kamay nang hawakan niya ito at pisilin. Hindi na malamig ang kamay mo, na lumanay pa rin na sabi ni Gray. Umangat ang tingin ko sa kanya at hindi ko pa rin magawang magsalita. Hindi sinasadyang napalingon ako sa paligid ng tumayo ang isang estudyante at naglakad. Bigla akong natuliro nang mapansing nakatingin sa direksyon namin ni Gray ang mga nasa paligid. Maging si Ines Mendoza ay titig na titig at pinapanood kaming dalawa. Bigla tuloy akong nabalisa at tulirong inangat ang kamay ni Gray at saka inilapat sa noo ko. Salamat po, Ninong, tulirong sabi ko at biglang nagmano. What the? Kitang-kita ko ang gulat sa mukha ni Gray at takang-taka sa aking ginawa. Agad akong tumayo at kinuha ang paper bag na mailamang sinukmani saka inabot yun kay Gray. Ninong, sinukmani po, ipinabibigay ni Itay, sabi ko at bahagyang yumukod. Wala sa sariling inabot yun ni Gray na tila naguguluhan sa ikinikilos ko, Azon. Inaanak mo pala si Georgina. Nakangiting ani Ines Mendoza na mukhang naniwala nga sa sinabi ko, kaya naman nakahinga ako ng maluwag. Sasagot pa sana si Gray pero inunahan ko na siya. Opo, kumpare po siya ni Itay, saad ko. Sige po Ninong, alis na ko, sabi ko pa at mabilis na lumayo.